Tingnan nyo naman mga bossing, kung sa pagandahan lang ng buhos ng biga, aba, ay pwede kaming magpasok ng entry namin, di ba? Kita nyo naman kung gaano kaganda yung buhos ng biga namin hanggang sa ibabaw. Kita nyo, di ba? Binuli pa yan nung maso namin. Di ba? Napakaganda, ang linis tingnan. Tapos yung kanto niya, buhay na buhay. Yung beams, ang kinis. Walang honeycomb, walang bumukol. Di ba? So yung nakikita nyo, may mga runner pa yung sa ilalim eh. So yun lang yung maduming tingnan. Pero pag natanggal yung mga runner na yan at ibang forma, makikita nyo talagang napakaganda. Dahil yan sa ating PP hollow board from Santec. At so yun mga boss, share nga lang pala namin itong binuhusan namin dito sa may Pilcoa, Quezon City na slab. So ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga buhos namin dito. So bali ito na nga mga boss, ito na nga mga boss yung ating binuhusan na slab noong last year. Binuhusan natin to noong December 27. At so yun mga bossing, ito na nga yung binuhusan namin noong last 27. So bali nakaka 9 days na to. And then makikita ninyo mga bossing, ito, kapag nagbubuhos tayo ng slab, so wag natin palaging kakalimutan yung part na naka-drop. Especially yung ating mga comfort room or yung ating CR. At least 2 inches naka-drop dapat yan. And then ito ipapakita ko nga pala sa inyo. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung buhos namin. Napakakinis. Kahit lapitan natin sa malapitan mga bossing. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano kakinis yung buhos namin dito. So kita nyo. Dahil nga, itong structural nito, pinaka-structured ng ating ginagawang bahay, ay nakapropose sa render na lang. Wala na tayong plastering na magaganap pagdating sa mga columns at beams natin. Isa pa, ito talaga ang nagdala ng kagandahan yan mga bossing ito. Ito yung ginagamit naming pamporma. Pagdating sa mga formworks natin ngayon, ito na yung ginagamit namin, PP hollow board from Santec. Ayan. So ito, ang kagandahan nito, made out of plastic. Medyo high quality na plastic yung ginamit na materials dito. Kaya hindi siya nabubulok, hindi inaaanay. Isa pa, pwede natin gamitin up to 50 times. 45 to 50 times natin siyang pwedeng magamit ng paulit-ulit. Unlike sa ating mga traditional na phenolic board, although sabihin natin yan ay magandang klase, marine, arrowply, steel, mas dinadaig siya ng ating PP hollow board. Napakadaling install, napakadaling putulin, and then maraming beses nyo mapapakinabangan kaya hindi kayo malulugi dito sa PP hollow board. Ayan mga bossing, kita nyo naman, napakakinis, diba? So dito, pag sinilip natin itong harapan natin, ay akala mo naman talaga mga boss ay tunay na tunay oh. Ayan. So yan, kita nyo, napakakinis mga boss ng buhos natin. Ready na for render na. At syempre, itong mga PP hollow board natin, mas magandang combination na gagamitin nyo sa framing ng ating mga PP hollow board is tubular or tubo. Ayan. So para mas maging maganda, makakuha kayo ng quality na buhos. Talaga namang, kita nyo, walang ampaw. Diba? Ay, napakakinis mga bossing oh. Ayan, so yan yung grabe, napakaganda kahit dito mga boss, ang ganda oh. At ang kagandahan pa mga bossing, pagdating dito sa ating PP hollow board, once na ito ay ating baklasin, tanggalin natin dito sa ating framing, ay napakabilis lang. So kinakailangan, kapag gagawa kayo or gagamit kayo ng PP hollow board, mas maganda gumamit kayo ng mga metal framing like tubular para naka-screw lang siya. So wag kayong gagamit ng mga kahoy kasi kapag gumamit kayo ng kahoy, ipapako natin. Pag binaklas natin itong ating PP hollow board, may tendency na masira siya. So much better gumamit kayo ng screw para mas madaling baklasin, mabilis ikabit. At syempre sa pagkakating naman nito mga boss, kinakailangan meron tayong circular saw dahil mahirap tong lagariin kung gagamit lang tayo ng manual na hand saw lang.